Okay, good morning to each and every one of us. Welcome po sa ating channel, welcome po sa ating vlog ngayong umaga. Madalas nating marinig, do not be afraid. Huwag kang matakot, di ba? Pero naisip na po ba ninyo? Ito lang po isaalang-alang lang po natin. Ano po bang pinagmumula ng takot? Ano po bang rason bakit tayo natatakot? Kasi naisip ko marami na rin akong vlogs regarding takot or fears, but ano po ba talaga yung dahilan? Bakit po tayo natatakot? Sagot. Okay. Kasi paggising natin sa umaga, occupied agad tayo ng mga bagay na tangible. Ng mga bagay na nakikita ng mata. Ng mga bagay na hinahangad natin. Ayan ang ganda nag-uukupa sa ating mga isipan. Mas maganda po kasi yung morning pa lang po, talk to Jesus. I'm not saying na umupo ka ng kailangan magbihis ka pa, mag-ano ka pa. May naalala ako dating matanda. Bihis na bihis siya Sunday. Nagsimba raw siya. Aba, sobra. Ang ganda ng bihis ninyo, lola, ako. Sabi niya, syempre, haharap akong maganda sa Panginoon. Kanya, well, hindi po ganoon. If you are a believer of the Lord Jesus Christ, kahit anong posisyon mo, kahit ano ang iyong upo, kahit ano ang iyong ginagawa, you can talk to Him. Paggising mo sa umaga, talk to Jesus. Kausapin mo agad siya. Kasi yan pong pinagmumula ng takot. Paggising mo pa lang, iniisip mo agad yung trabaho mo, iniisip mo agad yung problema mo, iniisip mo agad, paano ko gagawin to, paano ko gagawin yan. Uy, ganito yan. Uy, ganito to. Occupied ang mind natin pag ganyan, minds natin. Dahil sa totoo lang po, wala rin po tayong solution magagawa kung tayo po ang gagawa. Hindi po ba? Lord Jesus, lahat mo ng fears ko, lahat ng takot ko, ito po ay aking iniiwan sa iyo. Gabayan mo ko ngayong umaga. Panginoong Jesus, ikaw na po ang gumabay sa akin sa maghapon hanggang gabi. Ganyan. Kasi it's only a matter of defocusing. Nadi-defocus po tayo. Whenever naaalis ang mga mata natin kay Christ, kay Lord Jesus Christ, doon po pumapasok ang delubyo. Actually, yung delubyo, yan po ay tawag dito, katunog ng salitang demonyo. Pakinggan nyo demonyo, delubyo. Di ba? Magka-rhyme eh. So it's I believe there's something to do with that. It has really something to do with the devil. Kung bakit nagkakadelu-delubyo ang mga buhay-buhay minsan, maski ng mga mananampalataya, ayan ang malungkot na katotohanan. Si Pedro, takot na takot sila ng mga disciples niya. Dahil may unos, bagyo. Pero mas natakot sila nung nakita nila ang Panginoong Hesukristo naglalakad. Pansinin niyo po ito. Una, takot sila sa bagyo. Unos, Hindi po ba? Pagkatapos, mas natakot sila nung may nakita sila lang naglalakad na ang akala nila ay multo. Ano ngayon na mapapansin natin sa ating mga tao? Madali pong ma-divert ang mga takot natin. Una, takot ka rito. May pag nakita ka, matatakot ka na naman doon. Mawawala yung takot mo rito. Lilipat naman yung takot mo sa isa. Di po ba? Kaya, nung nakita nila si Jesus lumalakad dito sa tubig, sa dagat, sabi ni Pedro, multo, multo, sabi nila. Nagsigawan sila, multo, multo. Then, sumigaw si Jesus Christ, huwag kayong matakot. This is me. Ako ito, kanang Panginoong Jesucristo. Ito na si Pedro. Panginoon, kung kayo nga po yan, hayaan niyo pong lumakad ako papunta sa inyo mula dito sa kinilalagyan ko. Ibig sabihin since nasa bangka si Pedro, aalis siya sa bangka at lalakad siya papunta sa Panginoong Jesucristo ng ilang hakbang doon sa tubig. Kasi lumalakad sa tubig si Jesus eh. Dahil si Jesus Christ po hindi po siya saklaw ng ng nature. Hindi po ba? So, kaya niyang i-against yan kasi siya po ang may likha ng lahat ng yan eh. So, pwede niyang lakaran ng tubig. Pero ang tao, pag lumakad sa tubig ang tao, lulubog ang tao. Kasi di ba yun ang law of nature? Si Jesus po wala po sa kanya yung law of nature. He is the law himself.
And He is grace sa atin. Di po ba? He is the lawgiver and He is the grace personified. Okay, mabalik po tayo. Nakita ni Pedro, si Jesus, lumalakad sa tubig. Akala nila multo. Ako ito, kanang Panginoong Kristo, this is me, don't be afraid. Kung ikaw nga yan, Panginoon, kung kayo nga po yan, Panginoon, hayaan niyo pong lumakad ako mula dito, papunta po riyan sa inyo. So, anong nangyari? Eto na po. Sabi ng Panginoong Kristo, halika Pedro. Sige ika, lumakad ka. Nakalakad si Pedro. Sabi ng mga Bible scholars, si Pedro nakapunta o nakalakad ng 1, 2, 3, 4 steps. Pero nung si Pedro ay lumingon, nakita niya ang waves, ang mga alon na naglalakihan, at nakita niya sa kabila niya alon din, no? At ang kanya pong tingin ibinaba niya, nakita niya lumalakad siya sa tubig, nagsimula siyang lumubog kasi natakot siya. Amen? Nakatingin na siya sa Panginoong Kristo, then nakita niya lumulubog siya, natakot siya. Kaya ang sabi niya, Lord Jesus, save me. Ayan ang kamay ng Panginoong Kristo. Yan yung mga yung nasa litrato. Halika anak. Halika anak. Niligtas niya si Pedro. Ganon din po tayo. Tayo po ay mga Kristiyano na, right? Totoo po yon. Kakakain ko lang po kasi pasensya na po. Tayo po ay mga Kristiyano na, no? At since mga Kristiyano na po tayo po ay hinugasan na, may bago na tayong nature, no? New creation na po tayo, but, tulad ni Pedro, natatakot pa rin tayo. Natatakot pa rin tayo. Dumarating pa rin po yan. Maraming dahilan para matakot pa rin. Hindi po ba? Pero tuwing natatakot tayo, sisigaw tayo, Lord Jesus, save me. Save me, mahal na Panginoong Kristo. At sasabihin ni Jesus, halika anak, akin ang iyong kamay. Ililigtas kita. At yun, patuloy na gagawin ng Panginoong Hesus sa ating mga anak niya. Kasi mahal na mahal niya tayo. So, walang dahilan para matakot ang Kristiyano. Bagamat tayo ay dumadaan doon, wala pong dahilan para patuloy tayong manatili sa ganyang estado ng pagkatakot sa mga buhay natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of Jesus. Lalo na po itong video ito po ay nagsasabi sa bawat isang Kristiyano sa loob ng 365 days, do not be afraid. Ang salitang do not be afraid nag-appear po sa entire Bible ng 365 times. It means in each day, merong sinasabi si Jesus, do not be afraid because I am with you always, even into the end of the world. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.